Sa sandaling nakita ng pinuno ng dragon na nakita na ang Secret Realm, agad siyang nag-utos sa lahat ng kanyang mandirigma na tapusin ang ating bida, na nagsasabing may walang awang determinasyon na anuman ang mangyari, patayin siya sa anumang paraan. At sa sandaling marinig ang utos na ito ng lahat ng mandirigmang dragon na nakakalat kung saan-saan at sumusubok na isalba ang kanilang sarili kanina, lahat sila ay sama-samang sumugod na sumisigaw, patayin siya, patayin si Lin Moyo. Lahat ng mandirigmang dragon ay nagsimulang sumulong upang pigilan ang ating bida na makapasok sa Secret Realm. Gayunpaman, sa pagkakita sa mga mandirigmang dragon na sumusugod pasulong, tumanggiring huminto ang mga tinawag na skeleton warriors ng ating body. Lahat sila ay sabay-sabay na lumipad patungo sa mga mandirigmang dragon upang harangan ang mga ito. Lahat ay nagkabanggaan, at ang kanilang mga sandata ay marahas na nag-umpugan. Sa sandaling magkabanggaan ang mga mandirigmang dragon at mga mandirigmang kalansay, ibinigay ng magkabilang panig ang lahat ng kanilang makakaya upang wasakin ang isa't isa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may napansing kakaiba ang mga mandirigmang dragon sa paligid nila at sila ay nagulat, dahil biglang may berdeng ulap na nagsimulang kumalat sa tabi nila. Sa pagkakita nito, nagpanik sila saglit, nagtataka kung ano iyon. Ngunit sa loob lang ng ilang sandali, naintindihan nila na iyon ay lason. Lahat sila ay gumamit ng lason. Agad, lumitaw ang mga epekto ng lason sa paligid ng mga mandirigmang kalansay. Ang Leak General ay nag-activate ng mga epekto ng lason sa lahat ng mandirigmang kalansay na ito mula sa malayo, na nagdulot upang mahahaluan ng lason ang kanilang mga pisikal na atake. Kaya sa sandaling tumama ang kanilang mga atake sa mga mandirigmang dragon, ang mga mandirigmang iyon ay nalaglag sa kamay ng lason at nagsimulang manghina. Nagsimulang matuno ang kanilang mga katawan. At yung iilang malalakas at hindi namatay mula sa lason pagkatapos malason sila, tinapos sila ng mga mandirigmang kalansay gamit ang kanilang mga palakol. Walang magawa ang mga mandirigmang dragon dahil lubusan silang pinabagal ng lason, at ang mga malalakas na atake ng taga ay pumapatay sa kanila isa-isa. Samantala, pagkatapos tipunin ang mga bangkay, itinaas ng ating bayani ang kanyang kamay at, gamit ang corpse explosion technique, sinabi ng may emosyon, para sa akin, ang bilang ay walang kahulugan. Ang mga puppet na ipinagmamalaki ninyo ay sa halip naging mga sandata ko. At sa pagsasabing ito, pinasabog niya ang mga bangkay. Ang mga bangkay ng mga patay na mandirigmang dragon, na nakakalat sa buong paligid, ay nagsimulang sumabog isa-isa. Napakalaking pagsabog ang sumiklab kung saan-saan, na yumayanig sa buong lugar. Ang buong lugar ay nalukob sa apoy ng pagsabog at alikabok ang kumalat sa bawat sulok. Lahat ng naruroon ay nasira sa mga pagsabog. Higit sa kalahati ng mga battleships na naruroon ay nasira na. At ang iilang dragon na nakaligtas, pagkakita sa nakakatakot na eksenang ito, ay lubusang natakot at sumigaw sa isa't isa, takbo. Tumakas ng napakabilis. Samantala, pagkatapos gawin ang corpse explosion at makita ang lahat ng mandirigmang dragon na tumatakas, agad ginamit ng ating bayani ang kasanayan sa skeleton prison skill at sinabi ng may tindi, sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo papatakasin pa ulit. Agad, hindi mabilang na mga kadena na gawa sa mga kalansay ang mabilis na sumugod pasulong at samalo sa mga tumatakas na mandirigmang dragon, na mahigpit na gumapos sa kanila. Sa pagkakita nito, lalo pang nagpanik ang mga mandirigmang dragon. Ang isa ay nagsabi ng may takot, ano itong bagay na ito? Ang isa pa ay sumigaw, hindi kami makagalaw. Ano ang gagawin namin ngayon? Sa pagkakita sa lahat ng mandirigmang dragon na nakulong, ang mga mandirigmang kalansay ay sumugod patungo sa kanila ng buong bilis, at ang mga skeleton mages na nakatayo sa ibaba ay itinataas ang kanilang mga staffs, handang gumamit ng mga atake ng mahika. Parehong sabay-sabay na nangyari ang mga atake, mahika at pisikal, na winasak ang mga mandirigmang dragon ng magkasabay. Ang mga mandirigmang kalansay ay nagbigay ng mga pisikal na atake, at ang mga skeleton mage ay nagsagawa ng mga atake ng mahika, na lubusang sumira sa natitirang mga mandirigmang dragon. Sa panunood sa napakarami niyang mandirigma na pinapatay, ang pinuno na nakatayo sa malayo ay nagngingit-ngit sa galit. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin sa galit, sumigaw siya. Lin Moyo, papatayin kita. At sa pagsasabing ito, ginaisan niya ang bloodline, kung kaya't nagsimulang magbago ang kanyang katawan.
Isang kakaiba at makapangyarihang aura ang pumutok mula sa kanyang katawan, at nagsimulang mag-iba ang kanyang katawan. Habang nagbabago, sinabi niya ng may matinding determinasyon, ang kapangyarihan ng aking dugo ay hindi maaaring gamitin ng basta-basta, nagdudulot ito ng malaking pinsala sa katawan. Ngunit upang patayin si Lin Muyo, hindi ko na ito maaaring alalahanin. At sa loob ng ilang sandali, lubusan siyang nagiba at naging isang dragon. Ang kanyang katawan ay naging napakalaki, at tiningnan niya ng may nag-aapoy na galit ang ating bida. Pagkatapos, sumigaw siya, karapat-dapat kang mamatay. Ibinigay sa akin ng ancestral bloodlines ang banal na kapangyarihan. Gagamitin ko ang iyong dugo, upang parangalan ang aking mga namatay na kaangkan. At sa pagsasabing ito, bigla siyang sumugod patungo sa ating bida ng kasing bilis ng kidlat at inatake siya gamit ang kanyang malalakas na kuko. Ang kanyang atake ay tumama muna sa skeleton armor ng ating bida, na nagtamo lamang ng bahagyang pinsala. Sa pagkakita nito, naging lubusang seryoso ang ating bida at sinabi ng nanunuya, iyon lang. Hindi ka ba kumain o ano? Nagsasalita pa ang ating bida nang biglang muling itinaas ng pinuno ng dragon ang kanyang mga kuko sa galit at tinamaan ang ating bida. Ang atake ay lubhang makapangyarihan, na nagdulot upang magtamo ang ating bida ng ilang pinsala. Gayunpaman, gamit ang damage transfer at full link, inilipat niya ang kanyang pinsala palayo. Pagkatapos ilipat ang atake, ngumiti ang ating bida at tumingin pabalik sa pinuno ng dragon. Tumatawa at nanunukso sa kanya. Sinabi niya, ito ba ang buong lakas mo? Kapangyarihan ng dugo ng dragon. Hindi ka hanga-hanga. Ang pinuno ng dragon ay medyo nalito pagkakita sa ating bida na ganap na walang galos. Sa pagkalito, nagsimula siyang mag-isip. Ligtas na ligtas siya. Walang nangyari sa kanya. Nagsimula siyang magpanik ng kaunti. Samantala, ginamit ng ating bida ang kasanayan ng skeleton fang skill upang pinsalain ang pinuno ng dragon. Mula sa lupa, marahas na pumutok ang mga pangil ng kalansay, na tumusok sa dibdib, kuko, pakpak ng mandirigmang dragon, na nagpunit sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ganap na tinusok siya ng lahat ng pangil. Nagsimulang damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig, at tiningnan ng may galit ang ating bida. Sumigaw siya, bata, naglakas loob kang insultuhan ang dugo ng dragon. Maghanda kang mamatay. Sa pagsasabing ito, agad siyang naghanda na gumamit ng isang malakas na kasanayan. Sa pag-activate niya ng kasanayan, isang malaking anyo na gawa sa aura na katulad niya ang lumitaw sa likuran niya. Kapag binuksan ng pinuno ng dragon ang kanyang bibig, binuksan din ng anyo ng aura ang bibig nito. Sa pagkakita sa atake na ito na nabubuo, naging medyo seryoso at kinakabahan ang ating bida. Bago siya makakilos, 3 hanggang 4 na uri ng buhawi ang pumapalibot sa kanya at nagsimulang umikot ng marahas. Nagsisikap sa loob ng buhawi, sinabi niya, ang atake na ito, hindi masama ang lakas. Hindi ito makakapinsala sa akin, ngunit baka agad nitong mapatay ang aking mga skeleton. Sa loob ng ilang sandali, patuloy siyang iniikot ng buhawi, nakulong siya sa loob ng lakas nito. At sa sandaling hamina ang buhawi, hinanap ng ating bayani ang pinuno ng dragon ngunit wala siyang nakita. Ang buong lugar ay naging tahimik. Walang isang dragon man lang na makita kahit saan. Akala ko makikipaglaban ito sa akin ng desperado tulad ng isang demonyo. Ngunit ginamit nito ang pagkakataong ito upang tumakas. Iniwan pa nito ang Flying Fortress. Sa harap niya, nakikita ang portal patungo sa Secret Realm, at ngayon ay wala nang natira upang pigilan siya. Ngunit bigla, isang ilaw ng pag-angat ng antas ang bumaba sa kanya mula sa itaas, na nagpataas ng kanyang antas sa 53. Sa pagkakita sa pag-angat ng antas, siya ay masaya at sinabi, napakadaming dragon ang napatay ko. Napakadaming general ng digmaan ng lahi ng dragon ang napatay ko. Sa wakas, naabot ko na ang antas 53. Pagkatapos nito, naglakad siya mismo patungo sa portal ng Secret Realm at sinabi, kaya ito pala ang Secret Realm na itinago ng Dragon Clan sa loob ng Flying Fortress. Hayaan mong tuklasin ko kung anong mga sikreto ang itinatago ng lugar na ito. Sa pagsasabing ito, pumasok siya sa portal, ngunit sa sandaling makapasok siya, marahas siyang itinapon pabalik palabas. Ibinuga siya ng portal ng buong lakas. Sa pagkakita nito, siya ay nagulat at nalito, hindi maintindihan kung ano ang nangyari.
Sa pagkalito, sinabi niya bakit ako hindi makapasok sa Secret Realm. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang kamay kung saan nakikita ang primal symbol. Sa loob ng simbolong iyon, nakikita rin ang lugar ng Secret Realm na ito. Pagkatapos makita ito, sinabi niya, naiintindihan ko, dahil ito sa nasa panahon pa ako ng trial period ng Primal Rune. Sa loob ng 10 araw na ito, hanggang sa mawala ang pulang ilaw, hindi ako maaaring pumasok sa anumang dungeon o Secret Realm, at hindi ako maaaring umalis. Ang Eternal Ancient Trial Grounds. Mukhang kailangan kong hintayin matapos ang oras, at pagkatapos ay bumalik na lang sa huli. Nagbubulong pa siya nito sa kanyang sarili, nang bigla siyang makaramdam ng malakas na aura sa likuran niya. Sa pagkakaramdam sa aurang ito, siya ay lubusang nabigla, at sa pagtataka ay sinabi niya. Ang aurang ito ay ang Demon King. Dito nagtatapos ang kabanata na ito. Anong mga balita ang naghihintay sa atin sa susunod? Malalaman natin sa susunod na episode. Siguraduhin na i-rate ang video na ito, at mag-subscribe sa aming channel.